Meron ba kayong mga tirang isda, mga ate and kuya? Huwag nyong sayangin yan. At ganito yung gawin nyo. Himayin nyo muna siya. Tapos lagyan nyo ng carrots. Lagyan rin ng bell pepper. Tapos meron din ako ditong bawang, sibuyas, kangkong. Pwede rin malunggay kung anong available sa inyo. Pwede rin dahon ng mulberry kung gusto nyo. Tapos lalagyan ko siya ng itlog. Ayan. Isa lang muna. Tapos lagyan natin ng mga pampalasa tulad ng onion powder, bechin, asin, oyster sauce, at liquid seasoning. So, yan lang yung ating mga gagamitin na mga pampalasa. So, yan lang. Napakadali nito mga ate and kuya at perfecto na pang ulam, pambaon, lalo na ngayong pasukan. Perfect yan sa ating mga estudyante, pambaon-baon nila. So, mix-mix lang natin to at para mahalo siya. Tapos, lalagyan ko siya ng breadcrumbs. Parang pati ang ating gagawin. So, lalagyan ko lang siya ng breadcrumbs mga ate and kuya. Pagtapos, para mahalo ko siya ng maayos, ay gumamit lang ako nitong gloves. Kasi gusto ko siya na durug-durugin sa aking mga kamay. Ilalagay ko sa aking mga kamay ang batas ng pagluluto. So, yun lang. Lalo na ngayong pasukan, mga ate and kuya. Ito nga pala ay isdang tambakol. So, pwede kayong gumamit ng galunggong, tuna, or kahit anong isda. So, ayan. Mararamdaman mo siya na pwede na siyang at ma-form siya na parang nuggets. Ganon. Nuggets nyo ba? Ganon. Ma-form siya. Nagdagdag pala ako dito mga ate at kuya ng isa pang itlog. Kasi nakulangan ako. At hindi ko siya na-form siya. Nade-deform pa siya. Kailangan ihuhulma mo siya eh. So, priprito na natin. Pwede na to. Pwede na to iprito. Ganun lang kadali. So, okay. So, nagforma lang ako ditong bilog at i-coat ko siya dito sa cornstarch. Pagtapos sa itlog, ayan, sa itlog, tapos dito sa breadcrumbs. Ganyan lang hanggang sa matapos nating gawin lahat yan. Cornstarch or kaya all-purpose flour, tapos itlog, tapos breadcrumbs. So, dapat kung ano yung ginamit yung kamay sa egg, dapat hindi yung ginagamit dito kasi look. Ganyan lang siya mga ate and kuya. So, easy at tiyak na magugustuhan ng mga anak nyo. Dahil ito ay napaka-crunchy. So, ayan. Tapusin ko lang to at pagpiprito tayo and then ilalagay na natin sa ref. At eto na nga yung aking nagawa lahat. Tapos ilalagay ko lang yan dito para meron ng pambaon o lulutuin na lang ng aking mga anak kapag gusto nilang magluto at gusto nilang magbaon. So lalagay ko lang yan dyan. At ready to fry na to mga ate and kuya. Ganun lang kadali yung pagluto ng mga tira-tira nating pagkain kagaya ng paksiw o prito nating mga ulam. Kaya walang masasayang kapag marunong tayong dumiskarte. Sa panahon ngayon, bawal ang mag-inarte. Kailangan dumiskarte tayo para hindi masayang yung ating mga pinagpaguran. O, diba? At makakatipid pa tayo, diba? So, magluluto tayo nito. So, ayan, habang nagprepare ako doon, ay nagpainit na din ako dito ng mantika para maprito na natin to. Kapag kasanay ka na sa kusina, hindi mo nakakailanganin ng sandok pa. Kasi kakaluhin ang kamay mo sa kakaluto. Antay lang natin mag golden brown at ready na, may pang-ulam na tayo. So, ito na mga atin ko yung aking finished product sa aking niluto. Ang ganda ng tingnan, no, diba? At, ito, bumuka na siya. Sobrahan siya sa init. So, tikman natin, mainit pa. Sarap. Sarap lalo to kung may toyo mansi o kaya suka na maanghang o kaya namang ketchup. So, yun lang for today's video mga ate ang kuya.
Salamat sa panonood. Sana inyo nagustuhan. Bye and thank you.